Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga kapatiran na nasa iba't ibang panig ng daigdig, mga nasa abroad. Bumabati ako ng kapayapaan mula sa ating Amang Diyos at sa ating Panginoong Hesus ang sumating lahat. Ngayon po ay June 28 at ang oras po dito sa amin ay 11:51 a.m. Hindi po katulad nung nakaraan nating recording na maganda po ang panahon. Ngayon po ay talagang maulap po ang panahon sa amin dito sa Moosomin, Saskatchewan, Canada. Napakaulap. At sa tingin ko umulang kagabi. So bali officially summer na po dito sa amin. At sa tingin ko sa gawin ng Australia I don't know, maybe winter ngayon doon sa Australia. So dito kami sa gawing itaas, sila naman ay nasa gawing ibaba. Hindi pa ako nakakapag-travel sa Australia o sa Singapore o sa UK o sa Japan. Hindi pa ako nakakarating dyan. So hindi ko alam kung ano-ano ang mga weather o yung panahon sa kanilang lugar. Usually kung anong kalagayan ng panahon makikita natin yan sa sa balita. So ang balita naman talagang kumakalat yan mabilis. Mabilis ang pagkalat ng balita. Lalo na sa panahon natin ngayon na mayroong internet, meron tayong written, yung mga newspaper, may magazine, may newspaper na may kopya rin sa online, may magazine din na babasa online. Basta't meron kang connectivity, meron kang internet, yung mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig malalaman natin hindi tayo isolated, maliban na lang na ipagbawal na ating malaman yung mga balitang yun. So usually ang mga balita, kahit yung halimbawa balita sa Pilipinas, malalaman natin yun kasi mga Pilipino, kung meron silang Filipino channel, nanonood sila ng balita o kaya sa internet o sa YouTube, alam din natin yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar. Maging yan mabuting balita, maging yan masamang balita, malalaman natin yan. Maging informed tayo kung tayo ay sumusubaybay sa mga nangyayari sa ating paligid. Kasi sa English ang balita news. Kung di ako nagkakamali, yung news galing yun sa mga direksyon kung saan nanggagaling yung mga balita. So news, N-E-W-S, North, East, West, and South. So yung mga balita na nanggagaling sa iba-ibang direksyon, sa North, sa East, sa West, sa South, talagang yung mga pangyayari dyan ating nalalaman sa pamamagitan ng tinatawag na pagbabalita. Kaya yung tinatawag nilang journalism, yung pagsulat ng mga balita, yung pagkalap ng mga balita, pinag-aaralan din yan ng mga bata sa high school o kaya sa college, kung paano nila mailalahad yung mga balita sa isang maayos na paraan. Di ba may mga tanong yung who, what, where, when, o kaya how. Talagang pinag-aaralan yan yung pagbabalita. At kapag sinabing sa journalism, hindi kailangan talaga may integridad yung nagbabalita at yung mga source ng mga balita ay talagang may integridad, kapani-paniwala,
Dahil kung hindi maniniwala yung mga tao doon sa balitang yon kasi pupuwedeng ang balita, hindi totoo, peke. Puwedeng fake news, puwedeng gawa-gawa lang, tsismis, gossip na walang basehan, ganyan. So, yung talagang integrity ng pagbabalita, kailangan din naman na inaalam natin yung source ng balita na ating pinakinggan o pinaniniwalaan. Dahil diyan nakasalalay yung katotohanan. Kasi ang ano naman ng journalism ipahayag yung katotohanan kung ano talaga yung nangyari. So hindi naman masama ang journalism, hindi masama ang pag-aaral kung paano ang pagbabalita o yung paghahayag ng katotohanan. Mahalaga sa atin yung katotohanan. Hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga sinasabi o sa ating narinig, kundi inaalam natin yung pinanggalingan ng balitang yon kung ito ba ay kapani-paniwala. Yan. So sa ating mga pamumuhay, bahagi na yan ng ating pang-araw-araw na buhay. Alam natin kung mayroong lindol, alam natin kung mayroong giyera, alam natin kung mayroong baha o bagyo, alam natin kung ano ang nangyayari sa pagitan ng Ukraine o Russia, alam natin kung ano ang nangyayari sa pagitan ng Israel at saka ng mga Palestinian dahil sa tinatawag na pagbabalita. Noong panahon ng COVID, talagang ang mass media ang ating source ng ating mga kaalaman tungkol sa nangyayari sa paligid. Alam natin na ito'y masamang balita noong nalaman natin na kumakalat yung tinatawag na COVID. So meron silang report noon na ito nanggaling sa isang part ng China at mula doon ay kumalat sa iba't ibang panig ng daigdig. So nalaman natin yung mga data kung ano mga bansa ang apektado, kung gaano karami ang namamatay sa pamamagitan din ng pagbabalita. Diyan natin nalaman kung ano ang dapat natin gawin, kung ano ang dapat natin iwasan upang maging safe tayo sa ganong panahon. Talagang naging limited ang ating paggalaw, yung ating pagbibiyahe, yung ating pagpunta sa ibang lugar. Talagang nahadlangan nung tinatawag na pandemic hanggang sa unti-unti ang mga restriction niyan ay gumaan hanggang sa balik naman tayo sa normal, almost normal na ating pamumuhay. So napakahalaga ng balita, ng pagbabalita sa atin sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng kaalaman kung ano nangyayari sa ating paligid. Ang ating spiritual sa ating pamumuhay sa pamamagitan ng halimbawa sa pamilya, minsan ang ating kasambahay nagbibigay sa atin yan ng balita, right? Kung tayo nasa ibang bansa, kapag tayo nakausap natin ang ating asawa o mga anak o kamag-anak, nalalaman natin kung ano nangyayari doon sa kanila. Kung may nangyari sa ating kasambahay or pamilya, may nagkasakit, may namatay, nalalaman natin ito sa pagbabalita. Sorry po, ng ating mga pamilya. Gayon din naman, minsan dumarating sa atin ang masamang balita. Meron tayong application halimbawa, hindi natanggap, di tayo natanggap doon. Masamang balita. Kung mayroong namatay sa ating kasambahay, pamilya, masamang balita. Kung may na-aksidente, masamang balita. Pero ang matuwid ay hindi dapat na matigatig sa masamang balita. Ang isang taong matuwid, isang lingkod ng Diyos na tumitiwala at ang kanyang puso ay panatag sa harap ng Diyos, hindi siya natitigatig
ng pagdating ng masamang balita sapagkat siya ay tumitiwala sa Panginoon. Anuman ang mangyari sa atin, anumang balita ang dumating sa atin, maging ito'y mabuti o lalo na kung ito ay masama, ang tayo ay inaalagaan ng ating Amang Diyos upang tayo ay huwag masyadong maapektuhan ng mga masasamang balita na dumarating sa atin. Maaring tayo ay umiyak, maaring tayo ay malungkot, maaring tayo ay mawala sa wastong pag-iisip at disposisyon sa panahon na ating marinig ang masamang balita, subalit sapagkat andoon ang ating pananalig sa Diyos ay kaya nating dalhin, kaya nating tanggapin at nananatili ang kahinahunan sa ating mga puso, sa ating mga isip na tayo ay tumitiwala at nananampalataya na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Gayon din naman sa ating pang-araw-araw na pamuhay bilang mga Kristiyano, tayo ay nakarinig tayo ng pagbabalita ng ating mga kapatid. Sila ang nagturo sa atin ng mabuting balita. Ang mabuting balita na ito ay ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nasa lupa pa, at bilang siya ay propeta ng Diyos, siya ay tagapagsalita ng Diyos, siya ang tagapaghatid ng mabuting balita ng Diyos, ang tagapaghatid ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ay kanyang ibinalita sa mga tao sa bansang Israel ang paghahari ng Diyos, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi lalo na sa pamamagitan ng mga himala na kanyang ginawa nung siya ay nasa lupa pa. Ang kanyang mga salita ay nanggaling sa ating Amang Diyos. Siya ang propeta na hinihula ni Moises na palilitawin ng Diyos sa gitna ng kanilang mga kapatid na kagaya ni Moises, at inihula na noon ni Moises na ilalagay ng Diyos sa kanyang bibig ang kanyang mga sasalitain. Kaya siya nga ang propeta ng Diyos, siya nga ang tagapagbalita ng Diyos sa huling araw, siya ang mensahero ng ating Amang Diyos na kanyang pinapagkatawang tao mula sa pagiging Diyos ay kanyang isinugo sa lupa ang kanyang bugtong na anak. Pinapagkatawang tao ay pinanganak ng isang birhen sa sabsaban. Siya ay lumaki sa bansang Israel, at siya ay nagsimula ng kanyang pagbabalita o ng kanyang ministeryo nung siya ay mga 30 years old. Humigit kumulang. At sa loob ng 3 taon ay kanyang ginampanan ang bilang tagapagbalita ng magandang balita ng Diyos, na sa pamamagitan ng kanyang anak ay dala ng malaking pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan ay kanyang isinugo ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya isa pong napakagandang balitang ito sa ating kapanahunan na tayo mga kapatid ay mayroong pag-asa. Isang magandang balita sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa isang buhay na wala na pong katapusan. Sapagkat ang ating pong buhay sa lupang ito ay natatapos, tayo po ay namamatay at wala po tayong pag-asa kung hindi po dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yung ating pong mga kasalanan na nasa ating mga sarili ay wala pong kapatawaran kung hindi po sinugo ng Ama ang kanyang anak upang siya po ay mamatay para sa ating mga kasalanan. Kaya isa pong
Napakagandang balita sapagkat ito po ay isang pag-asa para sa atin, mga tao na walang pag-asa, walang Diyos, walang tipan, walang pangako. Tayo pong mga hintil na malayo sa Diyos at walang Diyos, walang tipan, walang pag-asa at walang pangako. Tayo po ay pinahatiran ng isang magandang balita, isang mabuting balita. Hindi po ito fake news, hindi po ito chismis, hindi po ito sabi-sabi, kundi ito po ay ipinasabi ng Diyos at ngayon po ay nababasa natin sa banal na kasulatan nung kanya po itong ipinasulat sa mga tao na kanyang kinasangkapan. Kanya pong sinangkapan ng Espiritu Santo ang mga taong nagsisulat ng banal na kasulatan upang isulat ang kanyang kalooban. At dahil po sa mga nagsisulat ng banal na kasulatan na mga kinasiya ng Diyos, ang mga sulat nila ay ating pinaniniwalaan sapagkat sila po ay mga saksi na nakita po nila ang ating Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na po ang mga 12 apostol. Nakita po nila ang Panginoong Jesucristo, siya po ay kanilang nahawakan, siya po ay kanilang nahipo, at siya po ay nakita ng kanilang mga mata, narinig ng kanilang mga tenga. Kaya nga lahat po ng kanilang nasaksiyang yun, nagamit po ang kanilang mga senses, yung kanilang mga pandama, ay kanilang ibinabalita po sa atin upang tayo magkaroon ng pakikisama sa Kanya. Kaya kung paano sila ay nagkaroon ng pakikisama sa Ama, pakisama sa anak, kaya hindi naman tayo ay nagkaroon ng pakikisama sa Ama at sa anak. Ito po isang magandang balita sapagkat tayo pong mga hintil, gaya ng nabanggit ko kanina, ay wala po talaga tayong pag-asa, walang tipan, walang pangako, walang Diyos sa sanlibutan ito. Ngunit sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po na hindi kabilang sa bansang Israel ay nagkaroon po ng Diyos, nagkaroon ng tipan, nagkaroon ng pangako at nagkaroon po ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang ating po mga kasalanan ay inalis, ang ating po mga kasalanan ay pinatawad at tayo po ay iniugnay doon po sa katawan. Nilagay ang mga Israelita at tayo, nilagay sa isang katawan, pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesus at ililigtas niya sa darating na panahon. Kaya nga po, tungkulin din naman natin na tayo ay makiisa at makisama sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kailangan po ng tao ngayon ng mabuting balita sapagkat napakarami pong masamang balita na nagkalat sa sanlibutan. Paminsan-minsan, kailangan po nating makarinig ng mabuting balita. Kung ating pong narinig na lifted na ang pandemic, balaya na tayo makapag-travel, ito po isang mabuting balita. Nakabalik na sa trabaho ang mga hindi nakapagtrabaho ng panahon ng pandemya. Ito po isang mabuting balita. Isa pong mabuti po sa buto sa ating kalusugan ang makarinig ng mabuting balita. Kaya nga po isang kalusugan, isang mabuting bagay sa ating mga kaluluwa na marinig din naman natin ang pagliligtas ng ating Amang Diyos. Patuloy po tayong makisama sa paghahayag ng mabuting balita ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan po ng ating pakikisama sa pamamagitan po ng pagsama nating pisikal, spiritual sa mga pagmimisyon, sa mga gawaing pagmimisyon. Maaaring tayo makapag-aya ng mga kaluluwa upang makinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Unahan po natin sa ating mga sambahayan. Kung meron pa po tayong mga kasambahay na hindi pa po natin kasama sa pananampalataya, nakabukas po ang tanggapan ng Area 10 sa abroad upang makapag-schedule din po tayo ng mga pagmimisyon. Subalit kailangan po namin ang inyong tulong at pakikisama upang magawa po natin ang paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Kayo po ang mag-organize ng meeting o pagmimisyon at titingnan po natin kung ano ang ating availability
upang tayo lang naman po ay magkaroon ng pagpimisyon dito sa abroad. Ngayon po na tayo ay kinikilala ng Council of Elders bilang isang area, tayo pong mga nasa abroad ay kinakailangan din namang magsikap. Gumawa po tayo sa paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. Muli po ako ay bumabati sa inyo ng isang magandang araw at ang biyaya at kapayapaan na mula sa ating Amang Diyos at sa ating Panginoong Hesus ang sumating lahat. Magandang umaga po.